Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, dahil nakabukas ang pintuan, pumasok si Dares. Nasiyahan si Lolo Simpot na lumapit sa kanya at ipinagyabang niya ang binili ni Victoria na kubo nito. Inutusan ni Victoria na pumasok. Napagtanto niya na problema ang ginawa niya, pero gusto niya lamang pagmukhaing masama si Miliano. Tinawagan ni Miliano si Victoria, pero parang wala siyang pakialam nung sinabi niyang nagkalagnat ito. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Nawawala at Nanliligaw. Dito sa ating dula, Super Pipita. Ay, napagod ako. Marami kasing trabaho sa opisina. Oh, Lolo Simpot? Kumusta naman ang maghapon ninyo? Hindi ba kayo nagpasaway? Ay, hindi, Apok. Kasi sobrang gandang bagong bahay na binili mo. Pero pinapasok ako ni Pipita noong nahalata niyang umaambon na. Ha? Umulan pala dito. Pero tuyo naman ang kalsada. Umulan pero saglit lang. Umaraw din agad. Sabi nila kung umaaraw at umaambon, mayroon daw ikakasal na mga duwende. Ay, Lolo Simpot, hindi na yata tama yung mga pinagsasabi ninyo. Ay, maalala nga pala. Hindi ko alam kung ito'y tama o hindi. Tanungin ko nga kung magkasintahan kayo ni Miliano. Ha? Kanino nyo nalaman yan, Lolo? Sabihin mo na lang kung ano ang totoo. Hindi naman masama kung sakali. Ang ganda mo, Apo. Ano? Magkakasal pa nga daw kayo ni Miliano. Ano? Sino ang nagsabi sa inyo niyan, Lolo Simpot? Kailan kami ikakasal? Hindi naman kami magkasintahan. Pinagyayabang ni Miliano kay Dares. Ano? Sinabi yan ni Daris sa inyo? Tanungin mo kay Pipita kung hindi totoo ang sinasabi ko.
Hindi mo ako pinapaniwalaan dahil wala naman kasi akong kapera-pera. Nagtatampo ka na naman, Lolo. Pipita, halika nga dito at may tatanungin ako sa'yo. Talagang hindi mo ako pinapaniwalaan. Lalayas na nga lang ako para manirahan ako kina Dares. Bahala na dyan. Mabubuhay naman ako na makikikain lang. Ako pa. Hindi, Lolo. Huwag kayong aalis. Ay! Baka malihis kayo. Ay! Naniniwala naman ako sa inyo. Kaya lang, mag-iingat kayo kay Miliano, ha? Ha? Kahit pa nga malaki ang katawan niya at ipinagyayaban niyang mayaman siya, hindi ako natatakot sa kanya. Wala akong alam sa bagay na yan, madam. Hindi ko narinig yan na pinag-usapan nila ni Dares. Hindi na bale, totoo man o hindi. Mag-ingat si Miliano sa akin. Pakinggan mo ang sasabihin ko, ha? Ano yun, madam? Sabihin mo sa kanya na gusto ko siyang kausapin kung makita mo siya. Maghanda ka pala ng panggabihan natin. Ay, opo, madam. Pero ang mas mahalaga, bantayan mo si Lolo Simpot, ha? Nagtatampo na kasi sa akin. Dahil parang hindi ako naniniwala sa mga pinagsasabi niya sa akin. Kasi, binabalita daw kanina na parang hindi ako naniniwala sa mga pinagsasabi niya. Ano? Binalak niyang tumakas na umalis at manirahan na lang kay Daris. Hindi lang niya hihikayatin na makikain. Kaya, mas nag-aalala ako kung malihis siya. Ano naman si Lolo Simpot? Bakit naman makikitira si Lolo kay Dares? Kung ano ang sinabi ko, yun ang sundin mo, Pipita, okay? Opo, madam. Hindi ko sasagutin ang mga tumatawag. Mag-text na lang sila sa akin. Nag-text nga. Sino kaya ito? Kumusta, kumpadre? Matagal na tayong hindi nagkita. Araw-araw tayong nakikikain noon. Magaling pa tayong... loko ito Kung ano-ano ang sinasabi sa akin. Malapit na palang magliwanag. Ay, mag-ehersisyo pa ako ng isang beses. Tsaka ako gigisingin yung mga amo ko. Ay! Hirap naman ito. Ay! Sino ka? Paano ka nakapasok? Gusto mo pa yatang nakahon nitong kubo ko Mahal ang pinambayad ni Victoria dito sa kubo ko. Ako po ito! Si Pipita po to! Lolo Simpot! Ay! Ay, ikaw ba talaga, Pipita? Opo! Abay, akala ko may nakapasok na ng ibang tao. Anong ginagawa mo dito? Ay, nag-i-ehersisyo po. Inuunat-unat ang mga ugat. Abay, nanununtukan. Naninipa pa. Ay, karatista ka yata. Turuan mo nga ako. Ha? Gusto niyong turuan kayong magkarate, Lolo? Kaya niyo? Matanda na ako. Baka mabali pang mga buto ko. Maglakad-lakad na lang tayo. Sakaling hindi natin matsimpuhan ulit si Dares para hindi tayo hikayating makikain.
Ay, Nakalayo na tayo. Bumalik na lang tayo sa bahay. tatanungin mo pa kung hindi ako napagod eh. Kanina pa ako humihingal. Ay, talagang matanda na. Ay, magpahinga muna tayo, Pipita. Ay, wala Doon na bang... lang po tayo sa bahay magkakape, Lolo. Ay, sige. Kung yan ang sabi mo. Ay, walang magawa. Ay, pero tanong ko lang. Naniniwala ka ba sa sinabi ni Dares na pinaghihayabang ni Miliano na kasintahan niya daw si Victoria at malapit na silang ikasal? Hindi ko po alam yan, Lolo. Alam mo, mahilig makikain si Dares. Pero, ewan ko ba? Nakausap mo na ba si Dares? Hindi pa po, Lolo. Baka sakaling makita ko mamaya. Si Madam Victoria, tinatawagan ako. Baka magagalit siya dahil hindi pa ako nagluluto. Ay, nakasikat na ang araw, mataas na. Hello, Madam! Magandang umaga! Anong magandang umaga dyan? Ay, sus. Wala pang naluto na pang-umagahan. Nasaan ka? Pati si Lolo Simpot wala dito. Wala siya sa kwarto niya. Nakarating pa ako sa bakuran na naghanap sa kanya. Wala din siya sa kubo. Baka naman liniligaw mo siya. Hindi po, Madam. Hindi ko iniligaw. Nakita kasi ako ni Lolo Simpot na nagkataong nag-uunat-unat. Pinilit niya akong maglakad-lakad. Ito, ay nakakahiya tuloy sa inyo. Gutom na siguro kayo pero wala pa akong nalutong pangugahan. Hindi na bale. O sige, magkape na lang ako. Hindi bale at mayroon namang mainit na tubig sa dispenser. Okay, sige, bye. Bye-bye. Ay, salamat. Thank you, Lord. Ay, Lolo Simpot. Kung nakapahinga na kayo, uwi na tayo. Akala ko ba pumunta ka na sa opisina? Nakita ko naman kanina si Pipita na pumasok na. Bakit may sasabihin ka ba sa akin na pa? Oo, Lolo. May hihilingin sana ako sa inyo. Sa susunod, wag na sana kayong tatakas ha. Baka mawala kayo. Bakit naman ako mawawala? Alam mo, wala tayong kabarangay nga hindi ako kakilala. Kahit sa kabilang barangay ay sikat ako. Ako daw ang pangalawang pinakamatangkad na pumapasok sa simbahan dahil sa katawan ko. Ha? Pero matibay pa rin naman kayo, Lolo. Oo naman, dahil nag-uulam kasi ako ng mga gulay noong bata pa ako. Ngayon lang na yumaman ka dahil sa negosyo mo na nakaulam ako ng masasarap. Mahintay ko pa na makita ko ang apo ko. O sige na, Lolo. Ipapaalala ko lang kay Pipita na gusto kong makausap si Daris. Galit yata si Victoria kay Dares. Baka pagalitan ni Victoria. Hindi ko na lang sana sinabi. Hinayaan ko na lang sana si Dares. Kawawa naman. Kawawa na nga siya dahil nilalait siya sa galing niyang makikain. Ako naman nang mapapagalitan kay Madam. Kung hindi ko susundin ang inuutos niya sa akin, Lolo. Oo. Kawawa ka naman kung paaalisin ka niya at wala ka pang pagtratrabahuan. Mas mabuti kung makapag-usap sila ni Daris para maliwanagan ng lahat. Parang hindi naman ako naniniwala, Pipita. At ang totoo, hindi ko gusto si Miliano para kay Victoria. Hindi lang siya patanda na. Marami daw siyang nakakaaway at saka mayabang pa. Ay,
Ayaw ko yung taong yan. Mabuti na lang nakita kita, Dares. Iniutos ni Madam sa akin na gusto kanyang makausap. Sasabihin ko daw sa'yo. Bakit daw? Ngayon pa? Lalo na't mabahong itsura ko. Kung minsan, naiisip ko mag-istambay sa harap ng simbahan at mamalimos. Ano? Ikaw naman, Dares. Mamamalimos ka. Ang laki-laki mong tao. Ang lakas-lakas mo magtrabaho. Binibiro lang kita. Siguradong lalaitin ako ni Mang Miliano kung makita niya akong namamalimos sa harap ng simbahan. Baka mahampas niya ako. Ay, binibiro lang kita. ay, ikaw dapat ang nagbiro sa akin, ano? Ikaw naman, Dares. Mamamalimos ka? Ang ganyang itsura mo. Ay, babalik na lang kayo mamayang hapon. Dito na lang kayong kumain ng panggabi. Yan ang inaasam kong pagkain. Naku. Baka magkakatay ka ng kambing. Ay, wala namang kambing nakakatayin. Kung ano ang maluluto doon, di siya. Yun na lang ang pagtiyagaan mo. Ano? Medyo maayos naman na ang katawan ko. Kailangan ko lang kumain. Si Dares. Ay, mabuti pa si Dares. Magaling siyang humanap ng pagkain. Pero, kumusta kaya si Victoria? Hindi ko naisip na tawagan siya kaninang umaga. Nagsama lang kami. Nilagnat tuloy ako. Ay, swerte ako kung siya ang mapapangasawa ko. Sigurado akong, ang ganda-ganda ni Victoria. Loko naman si Aling Ika. Sa susunod na linggo pala silang magpapakain yan sa kabilang ilog. Pinapangarap ko tuloy ng papaitan o kaya nilaga. Diyan ka lang magaling. Kahit pala kayo na nakikikain ay uso ang peking balita. Baka walang chat ang group chat ninyo, kaya hindi mo alam kung saan may magpapakain. Ano yan, boss? Wala ka bang cellphone? Hindi pa naman lumambot ang pinakatay ko na baka. Gigising na lang ako mamayang gabi. Sinabi ni Pipita na gusto akong kausapin ni Victoria. Ay, bakit daw? Iyan ang hindi ko alam, boss. Sabi ni Pipita na ipaghahanda niya ako ng yayamaning panggabihan. Ay, mabubusog ako. Masisiyan pa akong pangarapin ang kagandahan ni Victoria. Anong sabi mo? Huwag kang magalit Huwag kang magsiselos. Hanggang pangarap lang ako. Ay, kung kailan matanda na ako, saka ko pa matitikman ang mga masasarap na putahing ito. Noong bata pa ako, kung ganito na panahon ng tagulan, kasama ko si tata na naghahanap ng labong at kabute. Talagang magaling si Pipita na magluto, Lolo Simpot. Masarap, pero hindi ko pa masyadong malalasaan at hindi ko manguyang karne. Kaya kahit takasan ko si Pipita para makikain, wala din namang silbi. Naku. Ito nga ang malambot na karne, Lolo. Saglit lang po. Hiwa-hiwain ko na lang para madulas. Para malunok ninyo.
Huwag mong panoorin si Lolo Simpot. Kumain ka na lang. Baka gutumin ka mamaya. Ay, paano ako magugutom kung marami itong mga pagkain? Marami pang saging at mangga. Nagpapatawa ka naman yata, Daris. Plastic ang mga yan. Ay, hindi ko pala naipasok sa kwarto ko ang aking bag. Hayaan mo na nga lang na may tumatawag dyan. Mamaya na yan. Alam na nga nila ang plano kong pakikipag-asawa. Ay, akala ko ba kasintahan ni Emiliano? Kasinungalingan niya lang pala. Kumintuda ang pagtunog ng cellphone ni Victoria. Bakit ayaw akong sagutin? Isusunod ko ang tawagan si Pipita. Wala naman sigurong dahilan na hindi niya sagutin. Ayan. Aha. Ay, magandang gabi, Pipita. Ikaw ang tinawagan ko dahil hindi ako sinasagot ni Victoria. Kumusta ang amo mo? May sakit ba? Wala siyang sakit, sir. Wala. Baka kaninang nagkataon na kumakain kami ng panggabihan nung tumawag ka. Naalala ko. Ay, naku, maalala ko na. Nasa loob ng bag niya ang cellphone niya. Kaninang may tumatawag sa kanya. Nagkataon na kumakain kami. Ipinagyabang ni Dares na inimbitan nyo daw na makikain dyan. Ay, hindi yan kasinungalingan, sir. Totoo po yun. Nagharap-harap kaming kumain dito kanina. Ay, nandyan pa ba si Dares? Oh, ang swerte naman ng mukhang sipulturero na yon. Ay, sunod-sunod ang pagdighay ko. Pwede nang pagpisan ng kuto ang tiyan ko dahil sa busog. O, Daris, nakapagpahinga ka na ba? Marami pang natirang pagkain sa kusina. Nabusog na ako ng sobra. Ay, wala na bang pagkain bukas, Victoria? Huwag ka pwedeng mag-uwi. Pwede naman. Di bali at maraming malalaking baunan dyan sa kusina. Sabi ni Lolo Simpot, ikaw daw ang nagsabi na magkasintahan kami ni Emiliano. Tama ba yon? Yun naman ang pinagyayabang niya, Victoria. Malapit pa nga daw na kayong magpakasal eh. Ano? Pero kasinungalingan niya lang pala lahat. Kaya nilagnat. Talagang pinagtanungan ni Madam Victoria si Daris. Nahalata kung galit ang itsura niya. Pinauwi niya kaagad. Mabuti na lang at nakahanda ang mga nakasiplak na pagkain na iuuwi ni Daris. Oh, kanina pa kita tinatawagan. Stay kagabi pala, Victoria. Kaya isinunod kong tinawagan si Pipita. Ang alam ko ay may sakit ka. Muntikan na akong magkasakit na nagising. Akala ko pa nga sa hospital ang bagsak ko eh. Ano ba ang sakit mo? Na high blood ako na hindi naman mataas ang blood pressure ko. Ay, meron palang ganon. Naalala ko, pumunta daw pala si Dares na nakikain sa inyo. Diyan, sa bahay ninyo. Siguro busog na naman yon. Oh, naiinggit ka. Hindi naman ako katulad ni Dares na mahilig makikain. Nakuha mo pang ngumiti. Ikaw nga ang dahilan kung bakit pinatawag ko si Daris. Nakalimutan ko lang kasing iutos kay Pipita na sabay na sana kayong pumunta
para minsanan ang problema. Anong problema? Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Nawawala at Nanliligaw. Dito sa ating dula, Super Pipita. Mula sa panulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lydia Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo.